mas nakakaangat na magiging state witness, although protected witnesses, ang classification ng mga empleyado dati ng DPWH, makikita natin din na yung USEC, dating USEC ng DPWH, ay parang dahil sa paggawa ng affidavit din nila, at saka kasama niya ang DOJ Secretary, ay malamang they will play a big part. These former employees of the DPWH will play a big part in the ongoing investigation, at may mas malaking posibilidad na sila yung magagamit para magiging state witnesses laban sa investigation ng flood control projects. Yes. And attorney, right now po ba sa nakikita ninyo ay maaari po sila na maging state witness? Sila po ba yung most guilt po dito o hindi? Sila po ba lang po yung accessories? Dahil lalo po at binabanggit na ngayon, parang nakikita po sa kalapong mga pahayag po na kasi may maganito, sinasabi lang po at sa order nila, doon lang kami, dahil ito ay inutos sa amin, doon lamang kami gumagawa dahil yan naman po ang sabi po ng nasa taas. How about that, attorney? Principal sila lahat sa isang krimen. Ito ay isang conspiracy para either by reason of indispensable cooperation. Pero isang requirement sa yung pagiging state witness ay hindi sila yung pinaka-guilty. Kaya na conspiracy yung sinasabi. Sa ibang banda, mga investigations na nangyari noon, itong mga yan ay nagiging state witnesses kahit na parte sila ng conspiracy. At pag ang testimonya nila ay talagang vital para mausig ang mga politiko, mga congressmen, mga senators na talagang kasama sila doon sa pagnakaw ng taxpayers' money ukol dyan sa flood control projects, ay malamang talagang sila yung magiging state witnesses. Yun nga lang, question mark pa rin dahil ayon sa Secretary of Justice ay ini-evaluate nila yung testimonya nila, inaaral nila, they're not taken at face value. They should not be taken at face value. At yung pag-evaluate nila ay magli-lead pa sa iba pang ebidensya para mako-corroborate yung testimonya nila. Kasi so far, pag titignan mo, maririnig mo yung testimonya nila, testimonya lahat. Yung sinasabi nila na nag-deliver sila ng pera, tapos sasabihin yung atakehin nila yan. Like for example, yung allegation that Senator Villanueva is involved. Pero sinasabi naman ni Engineer Alcantara na binigay ko lang ito sa isang driver at siya yung kumuha. Lahat nun ay lumalabas na pwedeng atakihin yan sa criminal case if ever nga na mai-file yan sa court. Kailangan din ng corroborative evidence at hindi lang testimonial. Kasi yung testimonial evidence, madaling atakihin yan, sasabihin na, gawa-gawa lang niya yan. At saka fickle yan. It might not, pag hindi corroborated yan ng ibang ebidensya, like for example, money trail, paper trail, yes. Kung saan nanggaling yung pera, kung saan na-withdraw. Remember kung si Senator Revilla nga na-amla na nga meron ng paper trail sa AMLA, na-acquit pa siya. Kaya talagang kailangan natin ng corroborative evidence bukod doon sa testimonial evidence na sinabi ng mga former DPWH employees, sina Engineer Alcantara, sina Yusek Bernardo at iba pang mga witnesses. Remember din, yung affidavit, makikita mo na yung nagsalita na parang witness ni Senator Marcoleta. Yes, si Gutesa. Parang
unwittingly parang na-frustrate ka rin kasi didiktahan niya ni Senator Marcoleta yung witness. Di mo nabasa yung paragraph 30. Makikita mo yun. Yes. Tapos talagang makikita mo din na parang mas familiar si Senator Marcoleta sa affidavit ng witness kaysa sa kanya. Yes. So these are things that should be taken into consideration para malalaman natin yung credibility ng mga witnesses. And with that note po, attorney, dagoy ko muna yung binanggit po niya with Senator Marcoleta and ito pong bodyguard or ito pong